Okay, so welcome sa aton nga programa sa sining aga mga kabyanan, no? Diri sa Bugtaw na Abyan, no? So good morning, welcome sa aton nga programa. Okay, so mga kabyanan, no? Padayon kita sa pagtuon, no? Sa Book of Genesis, no? Kay last week mga kabyanan, ang atong gintunan amo ang Book of Genesis, no? Kag aton tunan ang kahintangan, no? Kahintangan sa mga tao dito sa wala pa sang anaw mga kabyanan, no? Gani, so welcome sa aton nga programa. Magatuon kita sa Book of Genesis sa gihapon. Ang title sa aton nga pagtuon amo ini ang Garden of Eden, no? Aton tanawon kung ano ang kahintangan sa Garden of Eden, no? Kung ano katahom ang gitugas ang Ginoo. So welcome sa aton nga programa diri sa 91.5 Vines FM, no? Diri sa AWR 360, no? Copies. Kag sa gihapon mga kabyanan, magdangop anay kita sa Ginoo before kita magasugod sa aton nga pagtuon sa sini nga aga, no? So magapangamuyo anay kita sa Ginoo para updan kita sining aton nga pagtuon mga kabyanan. Ginoong Dios, sa sining tion nagadangop kami, nagapasalamat kami Ginoo sa imong gugma nga sa liwat sa gihapon. Iyari kami nakabugtaw na naman kami sa sining nga kaagahon nga kusadiin. O Dios, nga magadayaw na naman kami sa imo. Gitagaan mo na naman kami sa another day sa among kabuhi. Kag niyan kami magasimba sa imo tungod sa imo nga gugma. O Dios, buligi ang tagsa-tagsa sa amon, labi na nga nagapamati sa radyo kag subong man diri sa social media. Nakabay Ginoo nga ikaw ang upod Ginoo sa tagsa-tagsa sa amon nga ining imong Ginoo nga creation, o Dios. Makikita namon kung ano katahom Ginoo, kag niyan kami magahandom sa pagkadto sa sina nga doo. Puni kami sa balaan ni Espiritu nga mo magapanguna sa among pangunauna. Kag buligi kami Ginoo nga ang langit nun nga kaalam magaupod sa amon. Agud to Ginoo nga initanan amon mahanupan. Patawara kami sa amon mga sala, ini ginaampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so mga kabyanan, no? Nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa sining aga. Welcome sa aton nga programa. So mga kabyanan naton da nga nagatanaw sa aton mga kabyanan, no? Adra sa aton nga abyan sa kay Sir Hernando Doron, no? Kay Ma'am Inday Benes, no? Aton nga abyan ni mga panginaton ini, no? Mga dugay na naton ini mga abyan, no? Sugod sa pagsugod naton di magalapit na kita sa 4 years, no? Sa sining nga programa mga kabyanan. Abyan naton nila sila, no? Sa kay Sir Hernando Doron kag sa kay Ma'am Inday Benes. Good morning, welcome sa aton nga programa. So man sa kay may Dikinya, no? Kag sa iya bugos nga paningray, good morning, no? Kay Ma'am May Soriano, no? Kay Gingging Santos, no? Si marambal kamo nalipatan naton kamo, no? Good morning kag welcome sa aton nga programa. Subong man sa kay Rodolfo Mora, no? Pero may nagakuan sa aton diri, no? Nagapamati kag nagatanaw sa aton nga programa, no? Dira sa Facebook. So good morning sa inyo. Subong man sa mga kay Tukayo, no? Kay Donald Gardosi, no? Ato nabiyan sa Donald Gardosi, nagaupod gid sa aton nga programa sa tanan naton nga halos nga programa mga kabyanan, no? Kag sa madamo pagid, no? Sa aton mga kabyanan sa aton nga mga palibot. Sa kay Ed Buenavista, no? Aton abiyanda, good morning sa inyo abyan Ed. Kag subong man sa kay Francine Chua, no? Mga Reyes family, no? Sa mga Esteban family, no? Sa kay Nini Esteban, no?
no? Good morning da sa inyo sa bugos yung panimalay, no? Sa imong tatay, sa nanay, kasi imong gumangpon. Subuman sa kaipan kay Ma'am Tess. Good morning sa imong Ma'am Tess, no? So sini nga aga kapamatigid sa aton ina sila ng mga kabyanan, no? Sa mga Arroyo family, no? Dira sa kay Rose, kay Numi, kay Lola Guray, no? Good morning sa inyo da. Kay Rubik Kalinaw, no? Kasi siya magulang, no? Ang hindi natin makamyaw mga kabyanan, no? Sa sunod naman niya panamyaw natin. So good morning, kag-welcome sa aton, no? Mga kabyanan. Sa kay Daniel Habiliana, naga-permigid greet sa aton ina mga kabyanan. Kabyan nato nina, no? Daniel Habiliana, good morning, no? Good morning, welcome sa aton nga programa, no? Sino pag kita mo tamo kung hindi ato mga kabyanan kung ato din tamyawon karon mga kabyanan, no? Ang gusto mo magpatamyaw, pwede ka mo di kakwan, no? Pwede ka mo di ka join sa aton. Kay Ma'am Nek Opeda, si Ma'am Nek Opeda galanta permin sa aton mga kabyanan, no? Good morning sa imo Ma'am Nek, no? Sa aton nga programa diri sa Taw na Abyan. Basahon ko na lang siguro para hindi sila paano? Sa kay Sasa siguro ni, no? Sa kay paano? Kay Kasin nato da, sa kay Jose Mistudillo galantaw sa aton. Si Remy Ramientas, Joy Ramientas, Sharon Falcolan, Cheryl Penuela, Melvin Martinez, Milandro Rocoroy, no? Ato ni Abiani, si Roy Milandro, sa kay Mar Arnaez, kay Los Altar, no? Si kay Gary Pampura, no? Permini sa aton, no? Naga-tanaw, no? Sa kay RJ Plana, si Clint Langgurayan, no? Ato ni Abian, naga-tanaw, permini sa aton mga kabyanan. Sa kay Will Malapitan, no? Good morning sa imo dira, no? Kay Hazel Villanueva, no? Good morning sa inyo da. Damo pagid, no? So magasugod na kita kay mga lawig na ano oras na, no? And late na kita sa pagsugod natin. Okay, so next time naman, no? So wala na pag makamyaw. Good morning sa inyo dira tanan. Okay, sa sining aga mga kabyanan, magatuon sa gihapon kita sa Book of Genesis, no? Kay Book of Genesis mga kabyanan, damo-damo ang mga istorya nga rin, no? Aton dapat yung mahibaluan, no? Pag din kita mabalik anay sa Garden of Eden, no? Kung ano kahintanan sa Garden of Eden mga kabyanan, no? Kaya mo, ang tanan-tanan dari naghalin sa Garden of Eden, kinanglan natin inihibaluan mga kabyanan, kung ano ang miato dito, no? Kung paano inagintuga sa Ginoo, kagpara kay Ginoo ina mga kabyanan. So ang Garden of Eden mga kabyanan, kung atong pag-tunan, no? Makita lang natin ina siya sa Book of Genesis, no? Dira nagsugod ang pagpanugas ng Ginoo, no? Pagtugas ng Ginoo mga kabyanan, no? Una nga adlaw gintugas ang Ginoo ang kapawa, no? Kung aton dira sa Genesis 1:1, no? Sa ginsuguran gintugas ang Dios ang langit kag ang duta. Amo na mabasahan nato na sa chapter 1 sa Genesis, no? So unang adlaw, no? Kay gitugan niya ang kalibutan sang 7 ka adlaw, no? Ang pagpanugan niya sa mga bagay-bagay o ang mga gitugan niya ng mga butang, no? Anong kaadlaw. Kag sa ikapitong adlaw ang Dios dira nagpahuway, no? Amo ina ang ginasambit diri sa chapter 1 sa Genesis. Ining pagtuon sa Book of Genesis mga kabyanan diri sa chapter 1 kag chapter 2, madamo ang mensahe man sila, no? Madamo ang mga theory or mga pagtulunan nga ang Book of Genesis chapter 1 kag ang chapter 2 lain-lain na sila. Lain ang chapter 1, lain ang ginaistoryahan diri sa chapter 2, no? Kay kun aton pagtun-an ina mga kabyanan kag
gamitan naton sa lain nga libro, no, lain nga sinulatan nga hindi kabahin sa book of sang Bible, ning 66 books sa Bible. Kung gamitan pagid naton ina siya sa lain nga libro nga wala diri sa 66 books sa Biblia, ang istorya sa Book of Genesis, mga kabyanan, lain ang padulungan, no? Paglain ang interpretasyon tungod kinhaluan sa di balaan ang balaan nga kasulatan. So, kung magtuon kita sa Book of Genesis, labi na in chapter 1, chapter 2, hindi na natin paghaluan sa mga Book of Jubilee, Book of Enoch, Book of Abraham, or Book of Moses, no? Kaya ina ang mga book na ina, mga kabyanan, hindi ina dala dari sa 66 books sa Biblia. Kaya ang 66 books sa Bible, mga kabyanan, amo ni siya ang complete. Kumplito na ni. Bisan hindi ka na magkuha sa mga references, mga kabyanan, kumplito na ini, mga kabyanan. Kag ang book of ginasiling nila, Book of Enoch, nga dira nila ginakuha ang mga sari-sari nga mga mga dugang nga ihibalo. Hindi man si Enoch sina ang nagsulat. Ginobra-obra na ang likhang isip, mga kabyanan. Subong man ang Book of Jubilee, no, nga ginasugid dira nga ang chapter 1 lain dito sa chapter 2, no? Kag si Cain iya ulo man og nga lawas tao, no? Wala ina sa Biblia, mga kabyanan, no? Kag si Cain si iba nakipag sex dito naman sa manog, no? Amo na ila interpretasyon diri sa chapter 1 kung haluan mo sa hindi biblical, no? Hindi ka upod dito sa Book of 66 sa Biblia. Gani diri kita ma-focus, no, sa Bible, mga kabyanan. Agud to makuha naton ang matuod, no? Kag siling naton putli nga mensahe, hindi naton siya paglakutan sa lain nga mensahe. Hindi pwede maupod ang matuod kag di matuod, balaan kag di balaan. Okay, so magasugod kita sa aton nga pagtuon diri sa Book of Genesis. Una nga adlaw, mga kabyanan, gintugas ang Dios amo ang kapawa. Ginsiparar niya ang kapawa, no, dito sa kadulong, no? Kay wala sang form ang kalibutan, halo ang magasakwan naka-mix na. Gipang isa-isa na sang Ginoo si Pere, kag form sa isa ka matahong nga creation. Mado hindi naton ini makuan, mga kabyanan, do hindi naton ma-explain kung ano katahong ining kung ano katahong in creation nga ginhimo sa Ginoo. Ang ikaduha nga adlaw nga gitugas sa Ginoo ining kahawaan, no? Kahawaan. Kag ikatatlo nga gitugas ang Ginoo ang duta kag ang dagat o ang tubig. Gisipararya ang duta sa tubig na. Kag ikapat nga adlaw nga gitugas sa Ginoo amo ini ang mga kabituonan kag ang adlaw kag ang bulan, no? So ang ikalima nga gitugas ang Ginoo amo ini ang mga kasapatan na nagalupad kag mga nagalangoy, no? Amo inang gintugas ang Ginoo. Kag ang ikanom nga adlaw gintugas ang Ginoo ang mga kasapatan nga ara sa nga nagakamang sa duta, no? Kag dira man gintugas ang Ginoo ang katapusan nga gintugas ang Ginoo amo ang tawo, na kag sa ikapito nga adlaw na diri na nagsugod na naman ang controversy, no, sa ginasiling nga inugpahuway or ang Sabat, no? Kay ang Sabat kaupod ini sa creation, part ini sa creation, mga kabyanan. Kag sa ikapito nga adlaw ang Ginoo nagpahuway kag ginpakabalaan ini, ginbindisyonan niya ini nga adlaw, no? So hindi nagakahulugan kay nagpahuway ang Ginoo na kapoy siya, kundi nagpahuway siya tungod na tapos niya na ang iya buluhaton kag iya naging enjoy, no? Gin-enjoy niya na ang iyang creation. Kung inyo nadadiparhan, mga kabyanan,
Sa creation ini, una gitugas ang Dios ang hardin sa Eden, no? Una gitugas ang Dios ining mga butang ang isa ka paraiso nga ko sa diin dito nga lugar wala na sang masilingaton, wala na dagdaan sang sala. Ti masilingaton ang ina nga duog ina nga ko sa diin perfect ang makita mo. Tanan nga makita mo da matahom. Wala sang kasawayan. Biskan pa ining mga huyop sa hangin, mga kabyanan. Dira sa creation nga ginhimo sang Ginoo dira sa chapter 1 sa Book of Genesis, mga kabyanan. Makita mo dira nga ko sa diin nga bisan ang hangin dira hindi siyang pakwan, hindi siyang polluted, mga kabyanan. Hindi polluted ang hindi polluted ang hangin. Mahumot ang humot niya, mga kabyanan, halin sa mga bulak na nagabukadkad, mga kabyanan. Kag halin dito sa mga dahon nga gin-filter sa mga dahon nga hangin nga nagagwa dira mo nang ginahuyop na pakadto sa atong mga ilong, mga kabyanan. Wala sang baho para sa atong subong kumadto kita sa isa ka lugar, labi na kung kumadto ka sa Manila, mga kabyanan, sa crowded, damo tao, ang mga balay nagkasalalampaw lang. Pati ang hangin tama kabaho. Opposite dito tanan sa in-create sa Ginoo nga kung ano katahom o ano kahumot biskan ang hangin lang, no? Biskan ining hangin lang kung may asma ka gaayo ka muna ka dito sa langit, mga kabyanan, dito sa in-create sa Ginoo wala sang sakit. Kay biskan ining hangin tamo ning ay mga nagamalasakit ng mga tao, ginapakadto sa doktor dito, makadto ka mo to sa mga kakahuyan o sigad sa dagat, kag maghaplo ka mo sa priskang hangin, aguto nga malimpyuhan ang inyong baga. Amo na mga advice sa aton, bisan kita man kung bisa kung stress bala kita, kadto bala kita sa isa kat lugar nga nami ang huyop sang hangin, priska. Nagaayo ka mo, no? Amo ina na kung nga manula sa sakit dito, na amo ina biskan hangin, no? Biskan ining hunisang sa mga dahon nga nagabungguanay nga ginapalit-palit sa hangin. Stress reliever ini. Amo ini ang masiling naton nga ang tao nagaayo. Tamo ang tao nga may mga sakit gakanto sa umam. Pag dito mag-relax. Kaya kung nga man ining mga ginhimo sa Ginoo na creation, kung wala lang ini na contaminate sa sala, mga kabyanan, tanan nga mga bagay, tanan nga mga butang nga involved sa tao, healing ini sa tao. Muna ka wala, hindi kaya magbasakit ang tao dito sa langit, muna ka wala na sa sakit. Nag-abot lang ini sa aton ang mga sakit kay biskan tanan naton nga ginahimo sala. Bisan ang ginakaon naton, mga kabyanan, sala. Biskan ining hangin nga ginahaplo ta puno na sa aso kag kun ano nga mga kimikal. Biskan ini na lang ang nagatulo nga ulan sa aton, mga kabyanan, hindi na maayo tuluan ka sa ulan subong, pagkahapon masakit ka mo. O pagkagabi nagnaton ka mo. Tungod hindi na nakontaminate na sa sala. Dito sa creation sa Ginoo, mga kabyanan, katahom dito. Pag makita natin, mga kabyanan, dira sa creation na ang hangin, kanani sa humot, hiling na tabla, kung magsimuhot mala kita sa mga manami, nga mga perfume o ano man da nga kwan, isang pagkaon na lang, ang humot sa pagkaon, ang imo feeling daw malipayon mo. Kapat yan ka kalipay bisan sa huyok lang sa hangin, sa humot lang sa imong pero kung makapamaho ka gani sa mga malaing baho, mga dunot, kag ano da, mga higko, asus, galalain ka, mapainit ka mo. Nagadugang ang stress sa imong kabuhi. Amo ini nga atong sitwasyon diri sa dota. Pag biskan ini nagabumbuanay nga mga dahon nga ini,
kanami namin sa tunog sa imong pamatinan. Kung magkadto ka sa uba, kag magbutang ka sa duyan dira sa kakahuyan dira mga kabyanan, mabakian mo ang mga dahon nga nagabuhay kag ginuyop-uyop sa hangin. Dong matulugan ka mo. Stress reliever yan. Biskan pa yung mga prutas na atong nga ginakaon mga kabyanan. Masiling naton nagkakaon kagapiyong ka sa kanamion. Amuin na kung ano katahong ang gitugas ng Ginoo. Pero subong nga panahon mga kabyanan, tungod siya na contaminate na sa sala. Gapiyong-piyong ka sa kaaslumon. No? Mga kabyan? Nagkapiyong-piyong ka sa kaon sa mangga o kung ano mada ng mga prutas. Hindi sa kanamion, kundi sa kaaslumon, kag o kung kapait o ka-upload man kung ano ang mga mabatyagan sa puro. Tungod na contaminate na ini. Pero sa una mga kabyanan, sumula pa ni, no? Suno gani diri sa Patriarch and Prophets, no? Sa sinulatan ni White, no? Isa sa mga Bible commentary, no? The best na Bible commentary, no? Na isa sa mga nakita naton nga kanami sa mga pagkomentar, no? Sa Biblia o sa sinulatan sa Biblia. Sa page 90, no? Makita mo dira mga kabyanan, bisay-say dira kung paano ang ginhimo sa Ginoo nga naka-affect sa lawas ng tao. Kay tanan naton ini nga mga kwan, tanan naton ini nga mga ginakaon, ginainom, ginasimhot nga hangin o ano man dira, naga-affect ina sa aton nga lawas. Hambal diri sa komentaryo ni Ellen White diri sa Patriarch and Prophets sa mga kabyanan, chapter 90, nga kung sa diin ining mga gitugas ang Ginoo niya harmonize, kumbaga sa kwan naga-connected tanan, no? Nagakalasinanto, nagakasanto tanan. Ang tanan-tanan nga gitugas ang Ginoo kung sa prutas man hambal dira. Kung sa prutas man, kumbaga sa kwan, ang itsura sa prutas, ang iya palang itsura, ha? Masiling ka na makagalangyat gid. Tungod makita mo da nga ang iya dala nga mga prutas na idlak ang pangit, tapos may mga panpan, may mga mist sa tubig, no? May mga tubig-tubig pa nga nagapupo-pupo dira na nagabilog-bilog na tubig, yun ang tawag na, no? Amoy na makita mo dira, kanami mo nagaigpat kag ang kulor sa prutas. Muna hambal dira, muna gani dira sa bukaw sa Patriarch and Prophets dira sa page 90. Harmonize ang tanan. Sa panulukan sa tao, makita yung prutas kanami nami. Biskan ka kuno ining mga bark sa kwan, ining mga kahoy sa mga tanom, makita natin yung mga kahoy subong, wala siyang samad-samad. Perfect hambal dira sa chapter 90 sa Patriarch and Prophets mga kabyanan. Perfect kanami-nami sang kahoy. Kung imo na sa sirahiyo na imo mo siya bangko o lamisa, wala ka siyang spot na makita ng mga itong mga kundi kanami-nami. Magalanyat gitulukon bisan ang panit pa lang sa kahoy ang baldera. Kay tungod ang creation sa Ginoo nga ginhimo, perfect kayo. Ang korte sa mga kahoy hindi ka nagabalikwa o anong kalain ito nanawon sa tao. Kundi kung makita sa tao, ma-enjoy ang tao sino makita niya. Nga isa bisan sa mga kahoy pa lang ma-iritar ka mo. Kung makita mo nga wala sa porse, eksakto nga porma ang mga shape sa kahoy na-irita ka. Pero hambal din sa Patriarch and Prophets, biskan ang ila height, ang kataason sa mga kahoy, manami gitanaon para sa tao. Hindi isang makadugang stress sa tao. Amuhin na ang gitugas ang Ginoo. Biskan ka ining mga kulor sa mga sapat ini, makita mo na kanami namin. Muna gani hambal din sa atong komentary nga ginabasihan. Kung harmonize ang tanan sa gitugas ang Ginoo. Amuhin na.
So pagkatapos nga gintuga sa Ginoo ini mga butang nga harmonize, mas natin mga kabyanan, harmonize siya, perfect sa pananawan sa tao, no? Biskan ang sabor sa mga prutas dra kanami-nami. Kay harmonize, no? Perfect gid ya sa pansabor sa dila sa tao. Biskan ining mga kasapatan, mga kabyanan, no? Ining mga kasapatan nga mga mapintas, no? Ining mga kasapatan nga mapintas, mga kabyanan, iway niya gapamintas, kag ang ginakaon siya hindi ya unod. Kay biskan pa ang pagkaon, mga kabyanan, no? Biskan pa ang pagkaon, abyan, hello? Good morning. Ara na si ang grupo nyo, muna na ang number sa grupo nyo. Dito katawag sa ila para nga tanan ka mo maka-join. Sige dito katawag sa ila para maka-join ka mo tanan. Okay, so sorry. Okay, so ano ina mga kabyanan nga ang creation sa Ginoo kuan gid masiling naton para gid sa tao. Nga ang purpose sang Ginoo sa pagtuga sang tanan before gituga ang tao. Kuan gid design gid nga para ang tao ma-enjoy. Kay ang creation diri gin kuan sang Ginoo, gin express ang iyang gugma kay bala mo ini creation ini gintuga ini sang Dios para kay Jesus Christ. Gipahanungod ini kay Jesus Christ. Gani espesyal gini niya. Kay ang si Kristo espesyal sa Amay, no? Gani ini ginhimo sang Ginoo nga creation, espesyal gini. Tama gini tali katahon kun wala lang na contaminate sa sala, wala lang nahulog ang tao sa sala. Siguro subong nag-enjoy kita yan. Everyday sa atong kabuhi, mga kabyanan, nag-enjoy kita kung ano ang Ginoo ka may gugmaon. Kay gin-express ang Ginoo ang iyang gugma sa iyang creation. Muna nga ininggit pangtugas ang Ginoo, wala pa yung magpakasala ang tao ya. Biskan hambal gani isang kwan. Biskan hambal man sa patriarch and prophets sa gihapon, mga kabyanan, book of patriarch and prophets. Biskan kuno ang patriarch and prophets, mga kabyanan, nagasaysay nga biskan kuno ang angel, no? Ining mga anghel nga nagalupad sa kahawaan, mga kabyanan, ginatan-aw nila sa idalom ang katahon sa gintuga sa Ginoo. Mismo ang mga angel na enjoy namias na magtulog sa itong ginasilid sa Ginoo. It was good. Every time na gitugas ang Ginoo ang kada adlaw ang iyang pagpanuga, nagasambit gid ang Ginoo sa term, no? Gasambit gisa sa mga words dira, no? From Genesis chapter 1 sa bugos ina nga chapter. Every time nga ma-accomplish ang Ginoo ang iyang pagpanuga, kada adlaw nagahambal gid ang Ginoo. It was good. Ang kumaghambal ang Ginoo nga maghambal siya na it was good, mga kabyanan. Ining term nga gigamit sa Ginoo ni kung gamiton ini isang tao nga term, mga kabyanan, kumbaga sa kwan, wala ka nang hahanapin pa, no? May term sa Tagalog, sa aton nga Tagalog na term, wala ka nang hahanapin pa. Nandyan na lahat, kumbaga sa kwan. Among ini katahong kay biskan pa hambal sa patriarch and prophets, mga kabyanan, biskan pa ining mga anghel nga gintuga nga kaangay naton nga gintuga man, sila mismo nag-enjoy sila sa pagtanaw sa tong garden sang Eden nga gintuga sa Ginoo. Biskan siguro sa ilang panimahuan, siguro sa ilang nagalupad-lupad sila sa ibabaw na sa mga kakahuyan na mahasimutan nila ang mga bulak na bago ng bukadkad kay balaman yung mga kahoy, mga kabyanan, hindi lang niya protas ang makita mo diri. Kumadto ka sa abroad, mga kabyanan, bisan di sa ato may ari gani daw pipila ng mga kahoy nga ang mga kahoy yan nagapamulak yan.
Nung pagpamasyal ko dito sa Canada, mga kabyanan, kita ko dito, ang mga kahoy, so malayo pa lang na nagabiyahe ka, kaya bago mulay tayo ang biyahe dito sa Canada, makita mo da ang mga kahoy, mga kabyanan, ang bulak sa kahoy, halimbawa, violet. Violet na yan. Makita mo puro na yan, violet ang kahoy. Pagkakita mo da yellow, ang yellow naman. Tapos makita mo na red ang bulak niya. Ang bulok na kahoy, ginatabunan sa red man. Kung puti man yung iyang bulak, ang bilok na kahoy, ginatabunan man nga sa puti nga bulak. Amo ini katahong. Kung wala gani makontaminate bigyan, no? Kung wala bigyan makontaminate ining kalibutan sa sala, ang tao in-enjoy mo. Muna gani nga kung makalabot na kita, kung kaluyan kita na maluwas pag-abot sa Ginoo mga kabyanan, no? Kung maluwas ikaw pag ako mga kabyanan, hindi na natin di madumduman ang kalibutan. Tilaway bilang isa, umadto ka sa isa ka lugar, no? Nga manamig na lugar, do hindi ka lang magpuli mo. Do hindi ka lang magpuli sa imo dotang sinilangan ko sa Tagalog pa, no? Do hindi ka niya magpuli, tungod na i-enjoy ka na dito. Do wala ka na handong magpuli pa. Amo ni pag-abot natin sa langit, mga kabyanan, kung kuhaon na kita sa Ginoo, no, maging kaupod kita dito tanan, hindi na natin ni malipatan, hindi na tayo maghandong magbalik pa sa pagpakasala. Muna hambal dito gani sa pan, muna gani hambal dira sa atong yung pagtuon nga kuhaon na sa Ginoo ining wala na sa sala dito sa bagong langit kag bagong lupa ang ginaman sa Ginoo. Kaya kung wala na ang sala dito, kay patyo na sa Ginoo ang kabangdanan sa sala, no? Kung patyo na sa Ginoo pagkatapos sa 1,000 years nga wala na si Satanas makabyanan, ang tao hindi na magpakasala. Tungod kay nakita na sa tao kung ano katahong ang gintugas ng Ginoo, kag hindi na siya makadumdum sa pagbalik-balik sa kalibutan o sa paghimo sa sala. Kay ining tanan nga gina-enjoy niya liwat madula. Muna nga wala na, hindi na ang tao magpakasala sa dito nga duog ng ginaaman sa Ginoo. Kay ining duog nga aton nga ginaistoryahan sa buong, amo man ni ang duog nga himuon sa Ginoo sa gyapon, i-rebuild sa Ginoo. Ining hagin sa iding nga ginaman sa agin himo sa Ginoo, kita mo kanami din sa plano sa Ginoo. Paano sino ma-appreciate sini sa creation? Sino ma-appreciate sini sa creation? Sino magahambal kag sino ma-enjoy sining creation nga ginhimo sa Ginoo nga ang tanan nga mga bagay na ga-harmonize suno sa patriarch and prophets, no? Nga nag-harmonize ang tanan nga mga bagay ng mga gintugas sa Ginoo. Sino na ma-enjoy kung wala ang tao? Kay ang tao sa pagtugas ng Diyos espesyal ini, no? Kung aton basahon ang chapter 1, no? Basahon naton ang chapter 1 verse 27 hasta 28 mga kabyanan. Diri kita magasugod sa kwan, no? Diri kita magasugod sa 26, no? Hasta sa 28. Nambalya din. Dayon, nagsiling ang Diyos, mahimo kita sing tawo, nga kaanggid sa aton. Magagahom sila sa tanan nga klase nga sapat, sa nagalangoy, nagalupad, nagalakat, kag nagakaman. Muna nga espesyal kita. Kita ya ang espesyal kay kita sa gintanan nga gintugas sa Ginoo, kita ya ang magagahom sa ila. Kag ang aton nga pagtugas sa Ginoo sa aton, ang aton nga itsura mga kabyanan, kaanggid-gid sa Dios. Muna nga ginasiling naton espesyal kita kung naman gintuga kita suno sa dagway sa Dios yan. Muni nga ang tao unique gid ya. Laing gid siya sa tanan nga gintugas ang Ginoo, biskan pa ining mga anghel ni. Kita niya ang the best nga gintugas bisa sa mga anghel ni. Sa tanan nga magintugas ang Ginoo nga wala masambit sa Biblia mga kabyanan. Mas unique ya ang tao suno sa Biblia.
Kay gintuga iya sang Diyos ang tao, sunod bigyan sa iya dagway. Sunod sa iya kinaiya. Muna nga kita mo, wala kaya magpakasala ang tao, ginobrahan na sa Ginoo sang plano sang kaluwasan. Kay nanugon ang Diyos nga ang tao hindi makaambit sa itong iyaging panuga dito sa hardin sa Eden. Mismo siya na naog sa duta, makamuna kung ano kita ka-espesyal sa Diyos. Wala na kita yung pulos kung ato lang din kanon niya. Kung ato lang din kung wala bugmas ang Diyos na kung hindi kita kaangay sa itsura sa Diyos, wala kita yung pulos din sa kalibutan. Doon isa lang kita yung kaaso nga pag makita mo aso dugay-dugay, dula na. Muna dapat ang kabuhi sa tao. Ma-restart ako, abyanan, dali lang. I-restart ko lang ang cellphone mga abyanan para nga manami ang inyong pagtawag. No? I-restart ko lang ang cellphone na dali lang. Okay. So, habang nag-restart kita mga abyanan, okay. Habang nag-restart kita mga abyanan. Okay, wala pang class lang. Okay, amo ini katahom. Ambot sino pag hindi manghandom sila sa kanamion, sa kabuhi dito, mga kabyanan, sa tanan nga nagapamati. Kung hindi pa kamo maghandom sining hardin sa Eden, nga ginhimo sa Ginoo, design sa Ginoo, aron niya sa inyong diferensya, mga kabyanan. Ini ginhimo sa Ginoo nga hardin sa Eden. Ginhimo ini sa Ginoo tungod sa gugma sa Dios. Kag ginhimo ini sa Ginoo tungod nga ma-enjoy ang tao sa iya kabuhi. Hindi kita muna gani nga kung ato na kita dito sa langit nga kabyanan, kag dito na kita sa hardin sa Eden nga ginhimo. I-rebuild ini sa Ginoo, liwaton ini sa Ginoo. Kay ang tanan nga mga butang naglipas na hambal dira sa Revelation 21 mga kabyanan. Ang tanan nga butang, wala na. Baguhon sa Ginoo ang tanan nga butang. I-rebuild ini sa Ginoo ang hardin sa Eden, liwat. Nga manging harmonize, liwat. Sa kabuhi isang sapa, sa kabuhi isang tao. Ining creation o ining hardin sa Eden, mga kabyanan. Kay dali lang kay nagkadula-dula atong mga biyan, nagadula atong signal abi kay sarado atong pirtahan tungod kay okay laton talang naman matawag sila mga kabiyanan. Pwede na kang katawag na kay restart ko lang at cellphone mga kabiyanan. Okay, padayon kita sa pagbasa, no? Gani diri sa 27, no? Gani gintuga sang Dios ang tao, lalaki kag babae. No? Muna gani mga biyanan, ining chapter 1 kag ang chapter 2 isa lang ni nga creation. Wala na yan sa naging create pang Ginoo nga iba niya iba kag adan kag lain nga creation. Wala na, no? Kay ang ang ako ang phone naman niya ang nagabisyo dali nagahang naman ang cellphone mga kabyanan, no? Okay. Okay, dali. Okay, hello, abyan, ara na ka mo? Hello? Pasensya na ka mo, may nagabisyo atong cellphone, dagahang. Bago na natin iniging bakal mga kabyanan, no? May nag-donate sa aton dari nga kwarta, amo ni aton ginbakal mga kabyanan sa cellphone nga ini, no? Kani kung may mag-donate sa aton, gabaton kita di donation mga kabyanan. May para ginagamit na aton donation nga buluhaton. Sagrado nga buluhaton mga kabyanan. Okay, sa padayon kita. Ganito gahang kulang sa update siguro ini, no? Okay, padayon kita, no? Hambal dali sa 28. Kag ginbendisyonan niya sila nga nagasiling magpamata kamo, no? Sang madamo agud nga ang inyo kaliwat magalapta
kag magagahom sa bugos nga kalibutan, kag gamhan ninyo ang tanan nga sapat. Amo ni tani ang buluhaton sang tawo, no? Nga ang tawo dapat magdamo gid. Muna ginhimo sa Ginoo ang tawo babayi kag lalaki. Kag ang chapter 2 sa Genesis amo ani ang nag-explain isa-isa kung paano ginhimo sa Dios kag ang kahimtangan sa iya nga creation. Kay diri ang term lang yan diri sa chapter 1 mga kabyanan, ang Ginoo naghimo sa tawo lalaki kag babayi. Dito naman sa chapter 2 dito gin-explain kung paano sa Dios ginhimo ang tawo. Amo ina iya ang meaning sini. Ani kung nagaling magtuon ka sa book of Genesis mga kabyanan, hindi ka na yung makuha sa iba ng mga references na hindi biblical, kay magahalo ina kag mapatalang kagid mga kabyanan. Amo ina no, so padayon kita ara na, may signal na, no. Okay. So, ang lagay sa Ginoo sa pagtugay sa tao magdamo kag magpamata para likupan ining bugos nga kalibutan nga gintuga sa Ginoo kag magagahom sila sa mga sapat. Muna gani ning mga sapat wala mga kabyanan. May instinct na sila yan, no? Nga nagapasakop under sa aton. Kita mo ang imo ido ko sa inyo balay, o may ido ka mo sa inyo balay da mga kabyanan. Makita mo dira nga miskan bakbakan mo ang imo ido, nagahapa lang o kung nagakaya mo, ginasawog yan lang ang imo nga bakbak mo. Malagyo man sa pagdugay, mahapa naman sa makamang naman sa. Kay ginasubmit sang ido or sa sapat ang iya nga kaugalingon sa aton nga mga tao. Kay biskan sila mismo may instinct ina sila mga kabyanan na magpasakop gudya sa tao. Tungod sining chapter 1 verse 28 nga magagahom kita gitagaan kita sa otoridad sa Dios nga magadominar o magasakop o magadumana sining mga kasapatan niini. Hindi wala gid reklamo ang mga sapat, no? Biskan pa ini mga karabaw o isa mga kabyanan na dumduman ko sa gagmay kami mga kabyanan, may isa ka tao ya, no? Lubo lang siya na tao, no? Bata pa, no? Gusto niya magsakay siya karabaw, ang karabaw galuhod. Anta ng karabaw. Ang karabaw galuhod kag para magsaka ang tao. Pagkasaka siyang tao, matindog naman ang karabaw. Kita mo na, tungod kay ini nga instinct sa sapa, nakahibalo sila dali sa verse 28 sa Genesis. Nga kinahanglan magpadalong sila sa aton. Kita yung magagahom sa ila, mga kabyanan. Biblically ini mang ginihimo sa sapat sa aton. May araman daw sa kabeses nakita ko, hindi lang sa kabeses, pero may lang, no? Nga ang karabaw mismo, kay malaman sa una sa yung lulo ko, may gamay nga arosira, no? Damo talaga pagaling, kung magaling sila, may ara na ang karosa, mga ginaguyod sa karabaw. Kanani isang iya karabaw, wala niya ka palapit ang tao, pagkatapos ang galing, kag makarga sa tao ang iya mga bugas dito sa karosa, ang karabaw pa katuon niya na dito sa may karosa, kag ang karabaw mismo amo ang nagahimo sa pamaagi nga matakod niya ang iyang naguta sa iyang naliog nga para maglakat na sa nadaloon niya na itong bugas na sa tao. Kita mo na ang instinct sa sapa. Tungod ini nga mga sapa, nakahibalo ini nga under sila sa aton. Sila mismo nagasubmit sa ilang paugalingon. Kita mo ni bisan ini mga kureng bala, mga otik bala ni, no? Kung kisa tingala kami nagasapol sa imo nga mga otik, biskan idok pa. Kaya ini sila nga mga gipagtugas ang Ginoo, may instinct na ni sila nga mapasakop ni sila sa tao yan. Kung kisa may ara nagaabot man sa aton, may nagasapol sa aton da mga manok. Pero laban-laban niya basta manok yung mga kaganan. No? May tangiya na yan. Ay, kung magsapol sa imong manok, kung isa, hindi nakapuli ang manok dito sa iyang ginhalinan. Tungod gikatay na sa tao. Ang na lang problema na. Pero mga kabyanan, makita natin nara, nga initanan ng mga butang na gitugas sa Ginoo, harmonize kita, sakto gini ang patriarch ang prophet sa mga kabyanan.
Nga initanan, ga-harmonize. Nag-connect ini sila. Nagkakalasinanto ang sistema sa kabuhi, sa creation. Kita lang ang mga tao. Biskan ini mga kwan, ini mga kahoy lang. Ini mga tanong. Tamo ang mga tanong ini nga nagakamang bala, nagakupo-kupo sa mga kahoy-kahoy. Kung ibutang ni siya sa tao, dirao, nga isampay na siya na para dito magdiretso yung mga sanga, gatuman ang kwan kang. Gatuman ang mga tanong kang. Mga utan, o ano man da, balagon, o ano man da, kahoy, bisa nini kahoy, nini gwardiya, nini sa muna nga, iya ang amon din nga bulak, nakatanong wala, iya din pang higtan sa alambre, nga para mabilog wala ang kanan ng mga dahon, mga korte bilog. Tinagsunod ang kahoy, matinumanon ang kahoy. Kita mo na harmonize kita sa tao, ang tanan nga gipangtugta sa Ginoo. Amo ini kita lang nag-exploit mga kabyanan. Ginabusuhan tanan ining mga gin-create sa Ginoo nga kita magagahom ang aton authority sa paglahom sila. Ginabusuhan lang sa tao. Kita mo ang mga ido may ara kada ido nga kita nga ginaguyod, no? Ginaguyod kag ihigot sa salakyan nga nagadalagan ng salakyan. Ang ido ginaguyod nga hibi ang ido nga ginahibuan sa sumos na, pero ido wala gareklamo, wala garebildi mo. Kita lang nag-exploit sa creation nga gintuga sa Ginoo. Kita lang nagguba sa ning harmonia nga ini sa pagpanuga sa Ginoo. Sa kung ano katahom ining gi-create sa Ginoo kalibutan. Nga ini nga kalibutan nga gi-create para ini sa aton nga ma-enjoy kita. Pero subong kita naton, kita mismo nag-abuso, gin-exploit naton ang katahom sining mga ginpangtuga sa Ginoo. Biskan ang pagpatay naton sa sapat, ginpaantos pa naton. Biskan nga mga sapat nga ginahatag sa aton otoridad nga kaunon naton. Bago naton patyon, bago naton kaunon, grabing antos sa sapat. Kita mo na yung mga abyan naton nga mga Muslim, mga abyanan, kung magpatay sa kwan, ginatawag nila ini nga halal nga kung magpatay sila, may procedure sila sa pagpatay sa inyong sapat. Ini mga baka o mga manok o ano, wala niya gaantos kung magpatay ng ato mga abyan nga Muslim. Halal ang tawag sa dayon, so na karni nga ginpatay na suno sa pagtama nga pagpatay. Nga ang mga sapat, nagahigda na napatulugon mo, matulog na mo. Gulgulan mo na lang sa liog, wala niya gareklamo. Wala na tanig na reklamo. Kung insakto lang ang pagpatay, na dapat hindi natin pag-abuson, gin-exploit natin ang kasapatan. Biskan pa ang mga tanong. Biskan pa yung aton natural environment kay ini. Biskan ang aton nga mga dagat, ginapasipalahan na sa tao. Biskan pa yung aton nga mga suba, ginpasipalahan na sa tao. Ning dagat, tubig, kung ano man, may arak kita nga ginimo sa Ginoo, ginpasipalahan na sa tao. Okay, karon mga kabyanan, ano ang makita natin dito pagid, no? Luwas sining mga kabyanan, luwas sining mga tanong mga ginhimo sa Ginoo. Ano pagid ang makita natin dito sa Hardin sa Eden, no? Teka, nakalabot na kita sa verse dali lang gid, no? Verse 28 tapos na kita, no? Okay, tapos na kita. 29 na kita, no? Okay, ang dali sa verse 29, no? Nagsiling ang Diyos, ginahatag ko sa inyo ang mga tanong kag mga bunga sini agud inyo kaunon. Kag amo man tanan nga sapat kag natuman ini, no? Ginambalda. Ti amo ini ang ginhimo sa Ginoo, nga biskan pa ang pagkaon sang tao gin-organize na ni sang Ginoo, ginbutang na ni sa plaster nga kung ano ang dapat kaunon sang tao.
Muna gani nga inibisan ng atong nga pagkaon para maging healthy kita, design ginhimo na ini isang Ginoo nga kung ano dapat kaunon sa tao. Kita mo na. Tapos hambal pagidiri sa kwan, subkon sini sa 31. Gintan-aw sang Dios ang tanan niya nga ginhimo kag namian gid siya. Nag-abot ang kagabihon kag natapos kag ang kagahon amuman atong ika-anong nga adlaw. So every day ginhimo sang Ginoo ang creation niya. Ti karon ang pagkaon, no? Ang atong ang mga kasapatan, biskan pa ang ginapagkaon sang sapat, gin-organize na iya sang Ginoo nga ang sapat hindi dapat magkaon sa iyang kapwa sapat. Di ba? Subong kapwa sapat ang ginakaon sa mga sapat, subong bisang ido ka na. Kung pabayaan mo na, kung mag-wild din na, malam mo kung kisa kung bakal bala ako sa karne, no? Ang ako nito, ginapal ko na kinaslicean ko na sa gagmay na karne, kag ginapakaon niya hilaw. Kaya bala mo, amugin man na yung ginakaon, hindi mo na papakaonon sa hilaw ng manok. Kaya ang karne sa manok daw nakaka-addict na sila kung mag-asukan. So, may term kita na, nag-aswang atong ito, tungkol sa manok ko. Tapos buukon mo na sa iyaman niya balahibo sa manok na imo paasuhan sa ilong niya para makuha ang dumangilad bala sa sambaho sa manok para hindi siya manakop sa manok. Pero ang ido, pagpakaunon mo na sa karne sa kanding, karne sa mga red meat bala, hindi na sila nga mga red meat. Pagambal mo red meat, kuha na siya mga baka, tanan nga nagakama nga apatiil na red meat ang tawag sila. Kung pagkaunon mo na sa hilaw, gakaon inang ido, na-enjoy na sila. Kaya muna asubong ang ilay ang ginakaon wild. Pero before sini, so wala pa na-contaminate sa sala, wala pa nahulog ang kalibutan sa sala, ang ginakaon niya sa mga sapat, mga gamot, mga likot niya. Wala sila yung kakaon sa kapwa nila sapat, pero sapat yung pabay ila, kaya gatinananay na sila. Biskan isda, lang tao ba lang isang isda ka kinananay mo? Amo ini ang resulta sa sala. Kung naman amo ini ang atong kintanan daw pa nakita. Pero may malawig pag hindi abi ko atong istoryahan ini hardin sa Eden, no? Okay, ma-proceed kita diri sa chapter 2 na kita para nga kay daw wala na kita time, no? Aton kay bala mo ini chapter 1. Amo ini ang kabukusan nga creation. Pag ang chapter 2, amo ini ang nag-isa-isa kung paano gi-create sa Dios. Muna gani nga hindi lain ang chapter 1 kag ang chapter 2. Isa lang ni sila. Kay din kwan lang rin gin bagasakwan gin explain ang nag-explain imo ning chapter 2 sa creation. Okay. Basahon naton karon ang chapter 2, no? Gani natapos tugas ang Dios ang kalangitan kag ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa ila. Natapos niya ini sa sulod sang anong kaadlaw kag sa ikapito nagpahuway siya na. Muna nga pagtugas ang Dios ang tawo, ginhimuan gidya sang Dios ang tawo sa isa naman kaadlaw nga ang tawo makapahuway. Hindi tungod kay nakapoy ang tawo, kundi magpahuway nga dapat enjoy pagkatapos nila nga mag trabaho. Kaya ba may trabaho man ang tao diri ato may dasahon karon mga kabyanan. Ang iya trabaho amo ni nga bal dito sa chapter 1 kagina, maggagahom siya sa kasapatan sa tanan nga gitugas ang Ginoo nga mga sapat. Kag diri naman sa chapter 2 karon gisugid ini kung paano niya gigaman ang iya ginahimo. Ginapangalanan niya ang tanan nga mga sapat. Kag iya ina gina-enjoy. Amo na tao trabaho sa tao. Ang mga tanong, ginatipan ina sang tao, magasapan kita ang caretaker sang aton man sa sunod puluyan naton. Sa sunod puluyan naton, di ba? Ginasidigan naton, gapanarapo kita, gapanindig kita, na amo man ina, gadigamo kita sunod palimalay. Amo man ini ang gindimo sa Ginoo, nga dapat ginaobra man naton, gobra kita. Ginatagan kita sa Ginoo dayon sang ikapitong adlaw magpahuway. Kay ang Dios mismo, pagkatapos niya, aramal yun, pagkatapos niya sa sulod sa anong kaadlaw, kag sa ikapito nga adlaw, nagpahuway siya sa tanan niya nga obra. Ginbindisyonan niya
ang ikapito nga adlaw kag ginkabig niya ini isa ka pinasahig nga adlaw tungod kay sa una kaysa sina nga adlaw nagpahuway siya tapos niya tugas ang tanan. Muna gani ini ikapito nga adlaw gituga ini sang Ginoo para sa tawo. Ang Diyos mismo una nagpahuway niya para sundon sang tawo. Kita mo dira sa Marcos 2:27, the Sabbath was made for man. Hindi ini gituga ang Sabbath para lang sa Hudyo. Amoy nang pinakadako nga sayop sing aton mga kabyanan nga ang Sabado para lang sa Hudyo. Wala nang gituga ya sa Dios para sa Hudyo. Kay sa pagpanugas ang Ginoo sa kalibutan wala pa toy Hudyo. Si iba pa lang kag si Adan dito yang ginkuan. Ang ato dito kag ang Sabado hambal dira sa Marcos chapter 2 verse 27. The Sabbath was made for man, not man was made for Sabbath. Meaning, nga ang Sabado, importante ini sa tao. Nga kinahanglan, enjoyon ini sa tao. Kaya gumaman, kung basahon natin ang Exodus chapter 20, no, verse 8. Nga gitagaan kita hambalda, gitagaan kita sa anong kaadlaw, ginhimo, kay ikapitong adlaw nga gin paghimo sa Ginoo, ginbutang niya sa pulo kasugo. Dito sa panahon sa Israel nga dapat ang Israel magahimo sina, basta katawhan ka sa Dios, ang magahimo ka sina. Muna ka pag-abot ni Jesus Christ di gani sa kalibutan, pagtubos siya sa aton sa sala naton. Mismo si Kristo nagasimba. Mga apostolis gisimba. Kay part ini ang Sabado nga ini diri sa ikapito nga adlaw nga gitugas ang Dios ang bugos nga sa bilog nga semana, kaparti ini sa kabuhi sang tao ang Sabado. Gani ini Sabado tugtog sa langit, maga-celebrate kita sini dito sa bagong langit kag bagong duta. Kay ini Sabado everlasting covenant ini, everlasting gospel ini. Muna nga ining Sabado importante sa tao. Kaupod giniya sa pagpanugas sa kalibutan. The Sabbath was made for man, hindi sa mga Hudyo lang. Muna gani nga gimbutang ini sa pulo kasugo nga para ang tanan nga tao makita nila kung ano ka-importante ang Sabado. Muna makasulubo mga kabyanan, muna balgan ni dira sa Ezekiel 20 mga kabyanan. Nga ang Sabado amo ning tanda sa katawhan sa Dios. Kung wala kang gasimba sa Sabado, hindi kakabahin sa katawan sa Diyos. Kaya kung naman ang katawan sa Diyos, dito pa lang sa panahon ni iba kang Adan, ginhimo na niya sa Ginoo. Ang Sabado para sa tao, mapuslanon gini sa tao. Pag amo ini ang time sa pag-worship naton sa Ginoo. Gindesign ang Sabado sa Ginoo. Suno diri sa Leviticus 23:3 nga ang tao magatilipon sa adlaw inugpahuway sa pagsimba sa Ginoo. Amo ini ang trabaho sa Sabado sa tao nga ma-connect kita sa Dios. Muni ining Sabado ini nga purpose ini nga para ang tao ma-connect dito sa Creator. Kay ining creation part ini ang Sabado part sa creation. Muna nga kinahanglan may ara Sabado nga para pag-abot sa Sabado ang tao magasimba sa Dios. Muna kabahin sa Sabado, muna kung ano ka-importante ang Sabado sa tao. Kag ang Sabado sunod dira sa Exodus 20 Exodus 20 tama. From chapter verse 8 to 11 nga sa pagdumdum naton sa Dios ni siya ang manunuga. Ginadumdum naton kung magasimba kita sa Sabado, ang message sa Sabado nga palimbawon nga ginadumdum naton nga may creation nga natabo, muning natabo sa paghimo sa Ginoo sa ikapito nga adlaw pahuway siya kay ining Sabado nga ini ginhimo ini para sa tao. Ginsampol sa Ginoo kung ano himuon sa tao. Sa adlaw nga Sabado ginhimo niya ang Sabado para madumduman ta nga may ara creation. Ti kung may ara creation ang nag-create sinaora ang creator dapat simbahon hampal sa Leviticus 23:3 nga magatilipon kita sa pagsimba, sa pagdayaw sa Ginoo sa adlaw nga Sabado. Amo ini ka importante. Gani basta asno nga may tawo sa kalibutan, kun diin man ang tawo, ara gid ang Sabado.
Isaiah 66, no? Nga dito sa bagong langit, kabagong lupa, magakadto kita every Sabbath dito sa presensya sa Diyos, kag magasimba kita dito. Amo ini ka-importante ang Sabado sa kabuhi isang tao, gali. Hindi na nato niya madula ang Sabado sa aton, kung naman part ini sa creation, dala ini pag-create sa aton, amo man ang pag-create sa Sabado. Amo ina nga partner niya sa panimbahon sa tao ang Sabado. Kung sumimba ka da sa labait sa lain nga adlaw, sigurado hindi na muot ang Ginoo sina mga kabyanan. Kay hindi na yan ang gin-create sa Diyos nga para nga may connection kita sa iya. Damo-damo nga mga rason mga kabyanan nila sa mga tao. Nasa sa inyo na yung mga kabyanan kung gusto niyo pagin magpangusisa na nungod sa Sabado. O ilumpat kita diri sa kwan kito, way na kita tayo mga kabyanan. Diri na kita sa kwan, no? Diri na kita sa Hardin sa Eden, no? May mga question. Diin gin-plastar ang Hardin sa Eden. Diin gin-butang sa Dios ang Hardin sa Eden. Kag ina nga pamangkotanon tubtub karon wala ina ang Sabat mga kabyanan. Kung diin ang exact location sa Hardin sa Eden sa pagtugas ng Ginoo. Ina nga pamangkot nagahang hasta subong. Kag ini nga pamangkot aton ini iga pamangkot. Kung gusto niyo pa mamangkot abot kung makadumdum pa kamo sa pagpamangkot dito sa kung maabot na naton atong bagong langit o bagong duta atong ginaman sa Ginoo sa aton. Makadumdum pa kamo ayhan sa pagpamangkot sini. Hindi na kamo kadumdum sini. Kay ang tanan nga mga makikita mo dito makapadula na sa imong panghuna-una kung ano mga ang gaganatabo diri sa duta. No, okay, karon. Hambal dira. Diri na kita, no? Dayon nagsiling ang Ginoo, naghimo ang Ginoo sa Ginoong Dios sa katamnan sa Hardin sa Eden sa sidlangan dampi. Ang ginhatag lang clue sa Biblia, ara siya sa sidlangan. Na muna kaway gid niya mabalaan kung diin ang exact location sa Hardin sa Eden. Karon, dito ginplastar niya ang tawo nga ginhimo niya. Dito ginbutang sa Dios iba kag siya dito sa ginhimo nga Hardin sa Eden. Karon, kag ginpatubo sa Ginoong Dios ang tanan nga klase sa kahoy, manami tulukon hambal dira. Muna gani insakto atong ginhambal sa patriarch and prophets mga kabyanan. Nga ang kahoy nga ginhimo sang Dios mga kakahuyan manami tulokon. Biskan ang panit sa kahoy, ma-enjoy ka mong tulok wala mo sa panit sa kahoy. Ay, perfect. Biskan ang korte sa kahoy makita mo, kita ka galing nga naka-landscape wala na miyan ka magtinulok. Labi na din creation nga ginhimo sa Ginoo. Ambal sa no? Kagin patubo sang Ginoong Dios ang tanan nga klase nga mga kahoy nga manami tulokon. Kag ang ila mga bunga, manamit ka unon. Hindi ka muna galing ginasiling nato kagina nga kung magkaon ka man kung sa isa ka pagkaon nga ma-enjoy ka pati mata mo gapiyong-piyong sa enjoyment sa pang-enjoy mo sa pagkaon. Pero subong kay na-contaminate sa sala. Nagapiyong ang mata mo sa kaslumon kagkalainon sa sabor. No? Pero ang ginhimo sa Ginoo biskan ang iyang mga prutas, ang kulor sa iyang mga prutas, kanami isang sopat. Kanami isang kulor sa iyang panit sa sopat. Mata mo magkaon bakal kabla sa mga halimbawa mangga. Pag makita mo ang panit niya medyo ilo-ilo pula-pula, kanami namin tulokon. Manbar ka marami ni, atabis ni. Tapos ang iya pahumot. Mambal mo perfect sa aton. Pero hindi ni perfect pa, no? Kay ang gindesign niya sa Ginoo nga biskan ang korte sang kahoy mo magpamunga, kung makakita ka sa kahoy wala na damo-damo bunga, kasi mga rambutan makita mo damo bunga, enjoy ka magtanaw. Amo ini ang ginhimo sa Ginoo nga kung wala pa napakasala ang tawo, at tanan na pati mga bunga makita mo, enjoy ka na. Bisan di ka pa magkaon, damasili ka, busog ka na. Amo ina katahom ang gintugas ang Ginoo mga kabyanan kanami do hindi na kita kahulat
sa pag-abot sa Ginoo nga daw gusto na naton makadto na dito, no? Ambot mga abyan mo naman yung balatyagon. Okay, so ambot ari pa sila din. Mga abyan ara pa mo. Dula sila mga kabyanan. Kaya dula-dula atong signal, no? Sige lang, tawag lang kamo liwat, ha? Okay. Okay, karon. Ang ilabong nga manamit kaunon sa tunga sang tangan may kahoy dito sang nagahatag sang kabuhi. Kag may kahoy man dito nga nagahatag sang ihibalo sa maayo kag malain mga kabyanan. Na dito sa mga tanom nga tanan bisan ang iya kahoy, ang iya mga dahon sang form sang iya mga dahon, ang iya mga bunga nga nakita mo nagapamunga na enjoy ka, makakita ka ganing grapes nga may damo bunga na enjoy mo. Dito sa garden sang Eden mga kabyanan, amo ini tanan ang makita naton bisan ang ila nga pagpamunga busog ka na sa pagtanaw. Tiing aton nga tanan nga mga senses blani. Ang senses naton ang eyesight, ang taste, ang hearing, kag smell nga mga senses naton. Ini tanan nga apat ka senses ni ma-enjoy ini sa tanan nga create sa Ginoo. Gindesign sa Ginoo ang creation nga ining apat naton ka senses sa aton nga lawas. Enjoy yung gindiya sa Ginoo sa iya creation. Biskat ang humot sa bulak kag sa mga prutas nagalakot, nagamix na sa hangin. Kag kung nagasimot naton relax kita ya. Muna dito nga kag kung ano imo ginakaon, naga-effect sa imong lawak, sa imong panit mo. Lantaw bala mga tao nga nagapalakaon sa prutas kag utan, ang ila bala panit, gapula-pula nga manami, nagatubo ang balahibo sa ila kamot, nga naminami karon kag ang ilang mga panit kinaminami. Resulta ina sa ilang ang ginakaon. Amo ini nga kung makakaon na kita sa mga pagtugas ng Ginoo, amo ini resulta sa atong lawas na. Nga kung ano katahom ang result sa aton nga panit, nagagbuwa, nagagluming kita mga kabyanan. Muna nga wala na malaway dito pag-abot sa langit, abyan. Wala na gatigulang ang tao. Wala na gatigulang ang tao, wala na sa malaway nga itsura to. Ang 100 yan, pagkatigon, kalaksak, o kung bata pa. Tungod sa aton nga mga ginakaon dito nga masiling naton harmonize gani ang bal sa patriarch ang prophets, harmonize niya ang tanan-tanan mga kabyanan. Okay, padayon kita kay wala na kita karon oras. Okay. Karon hanggang diri sa verse 10 diri na kita, no? So, may ato dito gali kahoy sa kabuhi. Ining kahoy sa kabuhi amo ni ginakaon naton once a year. Dito magkakaon kita dito sa trono sa Diyos, dito sa may suba dito, may nagatubo dira sa kada pangpang, may nagatubo dira sa kahoy sa kabuhi. Kag ina nga kahoy sa kabuhi, amo ina ang ginakaon naton every year. Nga do ginarinyo naton ang aton nga lawas. Kaya ang iya sa dahon bulong sa tanan nga nasyon, sa tanan nga mga tao. Gani ko makakaon kita sina, kag ipahid ka ay butang ang dahon niya sila, butang na sa aton nga mga panet, aga-ayo kita. Samo ang mga tao bilang ang magbasakit, nagapanghampol di sagtang sa mga dahon. Kay ina nga pattern, dira na naging kuha sa pattern sa kahoy sa kabuhi. Kay ining dahon ipangkano na daw. Tamo kung masakit gani kita, ining maglagna, magaubo bala kita, ano gani, oregano. Ang dahon sa oregano bulong sa aton mo. Ano abyan? Lapnog black or ulo, may lanat. Oo. Yan na ang doon sabing abyan, kung puso sa batang simulikon. Bulong. Ginakuha yung init, ginasuyop niya, di ba? Muna gani abyan, ang kahoy sa atong kahoy sa kabuhi, amo ina iya dahon sa bulong sa tao. Yes. Na okay, padayon kita, no? Siguro bisa maghawid lang ta siguro sa daon ina. Bisan din na pagpoksyon, mahawid lang ta siguro mag-aayo kita. Aayo eh. Muna nga nagalami naman ang atong pamatyan. Muna every year magkakadto kita dito. Okay, before kita sa magapadayon, diri kita sa kag may kahoy sa kabuhi, may kahoy man sa pagkilala sa maayo kag malain. Atong kahoy nga maayo kag malain gin kuan aton gi kaon aton iba kag nadan kag nahulog kita sa sala. Kag ina nga kahoy ara gihapon ina.
Kag ina nga kahoy, no? Hindi na nato nila ipagkaunon kina nakuha na nato kumbaga sa kuan namadla na kita. Kaya pabalik ko makita, no? Okay, mapadayon kita diri sa verse 10. Amo ini manami. Ini sa verse 10, amo ini palatandaan sa location sa Hardin sa Eden. Kaya ang Hardin sa Eden ang iya gid nga tama ang location, wala din niya mabalaan ko sa diin ni. Hambal diri sa verse 10, no? May suba dito sa Eden nga nagailig kag amo ang nagahatag sang tubig sang katamnan sa gwa sang Eden. Nagsanga ini sa apat ka suba. So may ato dito nga suba nga halin dito sa Hardin sa Eden nga nagailig dito sa sulod sa Hardin sa Eden, pagwa sa Hardin sa Eden. Kay bala mo ning Hardin sa Eden hindi kini sundako gid, no? May kumbaga sa kwando isa lang ni kalugar, no? Nga ang sa gwa sa palibot amo ning aton nga real world, no? Nga dira kita tanan pagapun-una kun inadara na. Okay, so karon may ara dira nga suba nga halin dira sa Eden nga nagailig dito pakadto sa gwa sang Eden. Ambal dira nagasanga ina sa apat ka suba. So may apat dira ka suba nga nagwa dira sa sulod sa Hardin sa Eden. Ang ngalan sang una nga suba amo ang Pishon. Nagailig ini sa bubos nga duta sang Habila, no? Nga sa diin may mga bulawan. Puro gid nga mga bulawan dito, no? So ang suba nga ini mga kabyanan nagailig ini halin dito sa halin dito sa Hardin sa Eden. Kag ini nga suba ang ginaagyan sa ni puro gid bulawan. Puro bulawan. Puro gid ini bulawan dito. Makita man dito ang malahalon nga mga pahumot nga bindilyong. Ni pahumot nga bindilyong mga kabyanan. Kag malahalon nga bato nga onyx. Na malahalon nga bato nga onyx. Siguro mga kabyanan kita wala na kita time, no? Mag-preparar pa kita sa atong panimbaon. Ipadayon ka lang ni siguro sa gabi, no? Ning aton nga kwan, ining aton nga pagtuon mga kabyanan. Pag ipadayon tala lang ni karon sa gabi, no, mag-untak lang anay kita subong. No, balik ka mo karon mga 7:30. No, pagkatapos ang programa nga pamana, no. Balik ka mo karon 7:30 kay padayonon naton ining aton nga programa, no. Ining aton nga istorya na hanungod sa Hardin sa Eden kay malawig pag idi niya mga kabyanan. No? Malawig pag hindi nga pagtuon, so hindi na kita na magpadugay, no? Ato na lang siguro ni Utaton, no? Balikan na lang nato ni karon sa gabi, no? Mga biyan, no? Sa aton nga mga nagasubaybay, balikan mo karon alas 7:30 sa gabi, sa opinion mo i-share mo. Amo ni ani ato topic karon, no? Supunon ta ni karon ang creation ini, no? Dito sa Hardin sa Eden. Okay, so magatakop lang anay kita just temporary, no? Magabalik ka makita sunod nga semana. Pero karon sa gabi padayonon naton ining kwan, padayonon naton ining pagtuon karon sa gabi. Okay, so siguro magpapangamuyo na kita sa aton mga kabyananda, no? Nagaupod sa aton programa. Pwede ka mo katawag diwat, no? Kag magpangamuyo kamo Abian Rex o Abian Jim kasi ara kamo dira. Okay, wala tala sila gamay mga kabyanan. Kag pangabayon natin sila sa paghatag sa closing prayer natin mga kabyanan. Okay, so bantayan karon sa gabi, no? Balikan natin ining istorya, no? Balikan natin ining chapter 2 sa Genesis. Okay, wala na kita time, naubos na natin time. Okay, so wala man sila, mga muyo na lang kita mga kabyanan, no? Mga takop kita sa aton yung pagtuon. Okay, so mga muyo kita. Ginoong Diyos, sa sining atiyo nagdadangop kami, nagpasalamat sining kay gayunan nga kung sa diin Ginoo. Nagtuon kami sa katahom sa imong gipangpangtuga. Gani Ginoo kabay ini makahatag sa inspirasyon sa among nga mag-alagad kami sa imo. Agud to Ginoo nga sa imong ikaduha nga pagbalik, manging kaupod kami dito sa pag-enjoy sa tong creation. I-bless mo tagsa-tagsa sa among nagapamati kag nagatanaw sa sining nga programa. Dayaw na ang imong ngalan sa adlaw nga balaan. Patawara kami sa among mga sala.
Ini ginampo naman sa ngalan ni Jesus ang mga luwas. Amen.